Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit mong pagtakpan ng iyong mga kasinungalingan ay wawasakin pa rin ito ng buong katotohanan. Kung may nagawa kang kasalanan sa batas at sa mga Pilipino ay dapat mong harapin ito at pagbayaran sa sambayan ng Pilipino. It's payback time. Kung desisang naninira kay Vice President Sara Duterte na walang iba kundi si Representative Jervel Ruistro ay tila nakakarma na. Inireklamo sa ombudsman na nasabing kongresista ng Batangas 2nd District Representative dahil di mo na sa graft vote buying at mga abuso sa pondo ng gobyerno. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, isang anonymous complaint ang inihain laban sa nasabing kongresista. May nagsabing ginamit di mo nito ang mga social aid programs tulad ng AX Tupad, AKAP at mga national scholarship bilang kasangkapan sa kanyang maagang pangangampanya para sa darating na 2025 midterm election. Ayon sa nasabing reklamo ay nakalakip ang distribusyon ng ayuda ang mga tarpaulin na may mukha ni Luistro at mga political slogans. May mga pahayag pa daw na nagpapahiwatig ng patuloy na pagtanggap ng tulong ay nakadepende sa pagsuporta sa kanya. Isinama din sa reklamo ang mga ebidensyang nakuha mula sa mismong opisyal ng Facebook account na nasabing kongresista na nagpapakita ng mga aktibidad na may halatang kulay ng kampanya sa loob ng election ban period. Paniniwala ang lumabag si Ruistro sa Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 6713 Code of Conduct ang ethical standards for public officials at hiniling na siya ay masuspende habang iniimbestigahan. Ayon pa sa official post ni Tio Moreno sa kanyang official Facebook account, Batangas 2nd District Representative Jervel Jinky Luistro is facing graft charges before the Office of Ombudsman Philippines. The complaint accuses her of graft vote buying and misuse of public funds. It alleged that Luistro manipulated government resources and aid programs such as AX Tupad, AKAP, and a national scholarship to advance her political agenda ahead of the 2025 elections. The complaint highlights her use of large tarpaulins bearing her image and political messages while distributing aid, implying that beneficiaries' continued support is tied to receiving assistance. These acts were allegedly committed during the 45-day campaign period and are documented through verified social media posts linked to her official Facebook account. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Tama lang yan, kasuhan nyo, attorney daw pero hindi alam ang batas, tingo ang asawang may kaso. Ngayon nakasuhan ka rin, kitang-kita para lang manalo pero di ka mananalo. Buti nga sa'yo bago ka palang nakakaupo maging congresswoman, nabibilang ka na sa mga kasamaan mo or kasamahan mo, mandarambong na hawa ka din. Tandaan nyo, lahat ng tinanin ninyong masama, magbabayad niyo sa huli. Lalo na lahat kayo mga crocs, magbabayad kayo sa taong bayan. Magsisimula yan, parusa ninyo sa 2028 ang karma." End quote. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon sa Office of the Ombudsman ni Batangas 2nd District Representative Jinky Beatrix Luistro. Nagugat umanong reklamo mula sa isang anonymous complaint na udyok sa Ombudsman na imbestigahan si Luistro dahil sa umano'y vote buying, premature campaigning at graft and corruption. Sa kabila nito, sinabi ni Luistro na chill lang daw siya dahil wala naman detalye at ebidensya. Ayon sa reklamo, sinasamantala umano ni Luistro ang Government Assistance Program kagaya ng AX, AKAP, Tupad at pamahagi ng National Scholarships para isulong ang kanyang politika sa midterm elections. Nakakadagdag din umano sa reklamo ang paglaladlad ng kongresista ng mga tarpaulins na may mukha niya habang namimigay umano ng assistance. Dagdag pa ng complainant, nangyari ang mga ito sa gitna ng campaign period kung saan mariing ipinagbabawal ng Commission on Elections ang mga politiko na makilahok sa mga aid distribution. Grabe no, ang linis. 'Di ba? Kung makabatik ko sila kay VP Inday, kung maka-investigate sila kay VP Inday, sila din pala itong napakarumi. Diba? Lalo na yan si Luistro.
Diba? Sobrang nakakahiya talaga. And actually, halata naman eh. Kitang-kita naman yung vote buying, diba? May mga videos pa nga na namimigay siya ng pera. Halatang halata. Diba? Kaya talaga mga lods, no? Kung sino pa yung mas malala, sila pa itong nagpapaalasan to. Number 1 pala silang madumi. Grabe, ayaw talaga nilang tigilan si VP Inday. Grabe talaga. Basahin natin itong sinabi ni J. Kong Hon. Kala mo naman talaga pogi no? Sabi niya, kapag usapang politika, ang ingay kaagad ni VP Inday Sara. Pero kapag inaatake na ng China ang ating teritoryo, nakakabingi ang kanyang katahimikan. Ha? Bakit si VP Inday Sara ang kailangan nyo hingan ng statement diyan sa problema sa West Philippine Sea? Bakit presidente ba siya? Bonak din to no? Grabe ang mga kongresista ngayon mga lods, no? Isa-isa silang umaatake kay VP Inday at hanggang ngayon, ayaw talaga nilang tigilan. Grabe kilalakin yung tao. Talagang ang pinag-iinitan nyo si VP Inday. Bawat kibot, bawat issue. Sa bagay, hindi naman kasi kayo nakikilala. Kung hindi nyo palaging binabanggit ang pangalan ni VP Inday, lalo ka na. Ikaw chimpanzee ka. Hindi ka naman namin kilala pabida-bida ka no? Apaka-obsessed nyo kay VP Inday. Wala na ba kayong ibang trabaho? Hindi kayo busy? Gumawa na lang kaya kayo ng mga batas. Hindi yung saan kayo busy? Sa pag-aatake kay VP Inday. Saan kayo busy? Sa panghihilan nyo kay VP Inday. Hoy, chimpanzee! Ang trabaho nyo sa Kongreso, gumawa ng batas. Hindi makipag-osyoso, makipag-chismisan, at maging attack dog. Isa pa pong magandang balita, kompleto na ang lahat ng amenities. Itong clubhouse na to. Wow. Ayan, yung swimming pool na in-enjoy ng mga bata. Wow. Yung basketball court. Wow. May tennis court pa. Wow. Tapos napakaganda yung Central Park na punong-puno ng tao kanina pero medyo mainit pa ngayon. Pero mamayang hapon, babalik sila dyan daw. Wow. So dati nung bumisita si Pangulo Marcos, wala pa to. Wala. Pero ngayon, nandito na lahat. Maayos, maganda, at libre pa. Mga At ang mas maganda pa rito, wala pong ginastos ang gobyerno. Lahat ng amenities ay donasyon ng Bella Vita Land Corporation, isang kumpanya sa ilalim ng Ayala Group. Ganda. Ang galing. Pero Tambe, unahin mo kaya ang Tacloban Tambe. Nanggigit data sa dumi ang palengke niya. Yung mga kalsada niya doon, ayosin mo. Diba? Papogi ka sa ibang mga lugar. Yung lugar mo, ayosin mo. Ha? Yung airport nyo, apakadugyot. Yan yung problema. Tulong-tulong ka sa ibang lugar. Sa mismong lugar mo, anong ginawa mo? Mga kalsada nyo doon, lubak-lubak. My God, inuuna nyo kasing pamumulitika. Grabe, sinisisi na naman nila ang nangyaring trahedya sa NAIA, di ba? Sa mga Duterte, sa past admin. Panoorin natin. Bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na Pollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Paninisi. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 na na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. Bakit, Auntie Claire? Tanong ko lang. Wala bang maintenance yan? Hindi ba yan chine-check from time to time? Di ba? Hahanap lang talaga kayo ng masisisi, no? Tapos na po ang Duterte admin. Marcos admin na ngayon. Hindi nyo ba yan dinodouble check? Wala bang maintenance dyan? Yan kasi, busy kayo sa ibang mga bagay. Pero yung safety ng mga Pilipino, least priority. May quote din po si VP about you po, ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya, hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Tama. Lagi ako ay sumasagot lang, sinagot ko na yan dati, garbage in, garbage out, pumapasok sa kanya basura, lumalabas sa kanya basura. Yung copy po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa Prime Water. Ang layo ng Na alam sagot naman mo, natin na pag-aari ng mga bilyar. Tapos? Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang Prime Water? Ha?
kababayan natin mga consumers ng prime water. Diyos ko. Oh my God. Ganito po ba dapat natin ituring ang kautosan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang layo-layo naman ang sagot mo. Napunta ka na sa prime water. Napunta ka na kay Villar. Oh my God. Ang meaning ni VP Inday Sara na basura, ang meaning ni VP Inday Sara, basura ang lumalabas sa bibig mo. Dahil palagi mong pinatutot sa dahan ang mga Duterte and si VP Inday. Sumasagot lang si VP Inday sa mga patutsada mo. Hindi dahil sa prime water. Hindi dahil ka Villar. Diyos ko, ang layo na sagot mo. Grabe mga lods. Marcoleta lang malakas. Imaginein mo. Nag-meeting di Avance si Attorney Rodante Marcoleta sa Philippine Arena at punong-puno siya. Ay naka. Hindi nyo man pinapapasok si Attorney Rodante Marcoleta sa mga surveys. Pero, ito, ano to? Panalo na. Diba? Alam nyo mga lods, I'm so excited sa mangyayaring election no, ngayong Monday. Sana fair talaga at sana lang walang dayaan na mangyayari. Kasi confident ako, yung mga Duterte senators, kayang-kayang lumaban at manalo, di ba? Sa halalan. Imaginein mo, kay Attorney Rodante Marcoleta pa lang to, punong-puno, di ba? And congratulations in advance, Attorney Rodante Marcoleta, Senator Attorney Rodante Marcoleta. And sana po ay hindi ka magbabago at patuloy niyo pong protektahan no, ang ating Vice President at tulungan ang mga Pilipino kapag naging senador ka na po. Gusto kong i-share sa inyo ang viral na video sa TikTok tungkol ito sa mga aliado ng administrasyon, tampo ng mga Marcos. Tapos tinatawag nila si Jose Claire Castro na walang kaklas-klas. Binabatikos nila. Ulitin ko aliado ng Marcos. Grabe, napakasakit, Auntie Claire. Pakinggan na ito. Post ni Kipichu or si Crisette. Sabi niya, basahin ko saan naman to? Dali. Ito na. Isinare ni Crisette Laureta Chu. Napakasakit. It hurts, sabi ni Crisette. Ito, pakinggan natin ang pambabatikos kay Jose Claire Castro. And actions are called out by some critics. Ano ba tatawag natin doon? Alalay doon sa palasyo. Pinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo eh. Kayo pa gusto nyo itutrumpeta. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip. Di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa ganyan. Di ba pag-uusapan pa, nahirapan si Ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay. Imbis na yung kanyang mga nagawa sa sining. Ang pag-usapan. Matinding ginawa niya. Alam, kaklas-klas yung opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Sabihin mo na lang kung sino ayaw mo. Oo. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit kay Claire Castro. Tuloy mo na. Hindi, yung buong grupo. Yung buong grupo. Mamaya isipin nila kung sino ko yun. Yung Jing Ruiz, Castro. Alam ka, class eh. Hindi na dapat yun. Money can buy many things, but you cannot buy class. Hindi na tayo breathing. You cannot buy CEO Yusek Castro's statements. So, ang mga nandyan, si Secretary Boying Rimulya. Okay? Very close sa alay ng Marcos family. Senator GB Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at yung parang host, anchor is Ed Javier. Tinatawag niyang ma'am si First Lady. So, mga ano ito, mga kakampi ng Marcos administration, naiinis na rin kay Claire Castro, naiinis na rin kay J. Royce, kaya sige, banat. Okay, ulitin natin
Nakakano. and actions are called out by some critics. Ano man tatawag natin doon? Alalay doon sa palasyo. Pinangalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo eh. Kayo pa gusto nyo itutrumpeta. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip. Di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa ganyan. Hindi ang pag-uusapan pa, nahirapan si ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay. Imbis na yung kanyang mga nagawa sa singing. Ang pag-usapan. Matinding ginawa. Alam, kaklas-klas yung opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Sabihin mo na lang kung Sige, si Boyeng. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Hindi, yung buong grupo. Pangalanan natin. Yung buong grupo. Mamaya, isipin nila kung sino ko yun. Yung Jean Ruiz, Castro. Alam ka, class eh. Hindi na dapat yun. Buy money can Ay, buy nako. many things, but you cannot buy class. Hindi na tayo breeding. You cannot buy breed. CEO, USEC Cap. You cannot buy class, you cannot buy breeding. Parang, di ba, kung breed, aso, manok, yan, pinag-uusapan ng breed, walang kaklas-klas. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Oh, nagtatanong si Kipicho, sino itong mga lalaking marites? Please share if ma-identify nyo para makares back si Madam Claire. Binasa ko yung mga comments, kaya nalaman ko. Yung mga comments is, in-identify nila, ayan, sa DOJ Secretary Boyeng Rimulya, Senator JB Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at Ed Javier. Yung maingay, yung talagang galit na galit kay Auntie Claire na walang kaklas-klas. Tapos sabi ni Kipicho, Eden, please, pakitanong si Yusek about this, yung opinion niya. Eden Santos, yung reporter ng Net25 na sobrang kulit, sobrang tapang, sobrang talino. Parang napipikon na si Yusek Claire Castro sa kanya dahil ang hirap yung mga tanong nitong si Miss Eden Santos na ito. Marilyn, sabi niya, Kipicho, si Miss Eden lang ang malakas magtanong ng mga ganyang reaksyon kay Yusek Castro. Yes, saludo tayo kay Miss Eden Santos ng Net25. Zain Haros Malon, sabi niya, Kipicho, din niya yan sasagutin ni Eden kasi outside na daw ng press topic. Ay, sikat na si Eden. Go Eden, wag mong titigilan yung walang breathing. Ano pa? Ito, Bonifacio del Pilar. Ay, aray naman, kawawa si Auntie Claire. Classless daw siya. Wa class, but they misunderstood her point. From her point of view, hindi classroom ang Malacanang. Siya'y in Italia. Ano kayang breed daw po ba si ma'am? Kawawa naman, inapi-api na lang nila. Kung ako yan, magagalit talaga ako. Mary Bodillas. Totoo naman eh. They, Claire and Jay were intentionally installed in their position to fight against the Duterte supporters. That's how low they think we were. Pero yung First Lady di naman nalalayo kay Claire. Mi Ju, sabi niya, ouch! Kasayang sa contact lens, wala di ay gihapon class. Yas Dolano Olino. Fake news to, ha ha ha. Hindi yan maniniwala si Auntie hanggat hindi niya kaharap ang mga sasabihin. Emily Ra, Palas Funfair ngayon, tapos gusto nyo may class, baka gusto nyo ipalit kayo posisyon ni Mr. Rimulya. So ito na. Sige lang. Kung ako ang inyong tatanungin, laking tulong ni Yusek Claire Castro na nandyan siya na nagsasalita. Pabayaan na lang natin, intindihin lang natin, kung titirahin niya ang mga Duterte, pabayaan lang natin, kasi mismong kasamahan nila naiinis na. Ito, yung si Ed Javier, makita mo, inis na eh. Maka Marcos, loyalist ni First Lady sa pananalita niya. Imbis nga tulungan nila si ma'am, mag-asawa, kung anong sinasabi, hindi nila magets ang style ni Yusek Claire Castro. Kaya, pabayaan lang natin si Madam Claire yan. Go, Madam Claire. Si Madam Eden Santos naman, sana tanongin nyo si Yusek tungkol dito. Tapan natin ngayon ang pinaka-latest update ni Tatay Digong sa Netherlands. Mayroong Facebook reel uploaded by Mylene Lerios. Na-interview niya si Congressman Pulong Duterte. Ito, may mensahe si Tatay Digong pinapaabot sa atin. Minsan ito, to me, very inspiring. Kaya lang, depende sa tao. Pwede rin nakakalungkot. Kasi yung kalagayan niya doon,
March 11, April 11, magdadalawang buwan na siya sa linggo. Ito, pakinggan natin si Congressman Pulong. Okay, Congressman Pulong, ano pong latest natin ngayon kay Tatay Digong? Okay naman siya, pero medyo pumayat. Yun, pumayat. Gusto natin na kumain na mabuti. Pinapabot. How long was your visit? Anong request niya ngayon? 1 hour 30 minutes. Wala namang request. May mga mensahe lang para sa mga anak niya. Yung mensahe niya sa taong bayan na salamat at sinabi niyang he was, huwag niyo daw siya problemahin because he was born to sacrifice himself para sa Pilipino. Wow. Yung anak niyo po kasama niyo yung bumisita? Hindi, umuwi na. Umuwi na. Ako, nakakaano naman yun, nakakahabag naman yun. Okay, Congressman Pulong, ano pong latest natin ngayon kay Tatay Digong? Nulit lang natin ha. Pero medyo pumayat. Natin na... Okay, yung pumayat. So kulang ba siya ng gana ng pagkain? Kaya in-advisean siya ni Congressman Pulong na kumain ng maigi. Baka nga yung problema sa Filipino food. Baka hinahanap niya yung mga paborito niyang daing, munggos, ano pa yon, saging. Ang alam kong paborito niya sa Davao, yung bulkachong. Yung buto-buto ng mga kalabaw. Para bang bulalo. Bulalo, baka man yun, ano? Yung bulkachong kalabaw. Yun ang alam kong paborito niya. At nung nalaman ko yun ang paborito niya, talagang sinadya naming mamasyal sa Davao at kumain talaga kami ng bulkachong doon sa paborito niyang lugar. Masarap nga. So yun, pagdasal natin yung kanyang health. Kaya lang yung nung nandyan pa si Ma'am Hanilet, sinabi man ni Ma'am Hanilet na God is doing amazing things sa health ni Tatay Digong. So yung health approach ng mga European doctors iba. I still believe na gumaganda ang kalusugan niya. Yun lang. Bakit nangayayat? Baka nga dahil lang sa pagkain ba, baka hindi siya sanay yung mga European na pagkain. Ako nga, hindi ako masyadong ganan sa European na food. Gusto ko pa rin Pilipino. O ito, yung mensahe niya sa Pilipinos. Nakaka-touch ba? Tuloy natin. Mabuti. Pinapabot. How long was your visit? Anong request niya ngayon? 1 hour 30 minutes. Wala namang request. May mga mensahe lang para sa mga anak niya. Yung mensahe niya sa taong bayan na salamat at sinabi niyang he was, huwag niyo daw siya problemahin because he was born to sacrifice himself para sa Pilipino. Yun, ang nakaka-touch ba? Huwag natin siyang alalahanin. Tingnan nyo, yung talagang amahan siya talaga. Rightly, we can call him Tatay Digong. Huwag tayong mag-alala sa ating tatay. Pinapalakas niya ang ating loob. You just continue to pray for him and his family. He was born to sacrifice for the Filipino people. At ako, namimiss ko na si Tatay Digong. Yung style niya na pag nagsalita, yung from the heart, hindi katulad ngayon na binabasa, teleprompter, tapos mamaya maging pusi. Nasa pusi nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Binabasa na yun ha, tapos magkamali pa ng pusi ang ating Tatay Digong, joker, manang-mana talaga itong si BP Sara sa kanya. Dito na lang yung pagka-miss kay Tatay Digong, nakikita ko na lang dito kay BP Sara pag nagsalita. Nakakatawa yung tinawag niya si Ma'am Elizabeth, yung mother niya. Ma, halika. Gusto yung makita ang nanay, mama ko. Pinalapit. Tapos tinabi ang mukha. Oh. Kita nyo na, sa kanina ako nagmana. Yung mukha ko, hindi ako nagmana sa aking tatay. Pagka-joker. Anyway, sacrifice. Yes, he has sacrificed a lot. Yung 6 years niya na presidency, to me, 65 years old na ako ngayon. Ilang presidente nang napagdaraan ko, lumaki ako, Marcos Sr., Cory Aquino, Ramos, Erap, Gloria Pinoy, Duterte, and then Marcos Jr. Walo na ang napagdaanan kong presidente. To me, the best president that we ever had is Tatay Digong. Wala nang makakatalo. I don't know sa iba. Yung kanyang simplicity, yung hindi naman siya santo. Kaya lang I believe na yung pamumuno niya is gusto niya lang talagang matulungan ang
mamamayang Pilipino. Siya lang ang presidente na wala kang makitang keme sa napakasimple. Magdamit, maglakad, pagkain. Naging presidente siya 6 years, ang bahay niya, yung pa rin, yung lumang bahay. Bagong sakinan, wala. Kaya yung mga nag-aakusa na mga kurakot, ang mga Duterte, hindi ako naniniwala doon. Kikita mo sa lifestyle nila. Kaya mahal ng mga Dabawenyos ang mga Duterte. At nakakaingit. Sana maging taga Davao din ako. Although, kapitbahay lang namin ang Davao, na Bukidnon kami, Agusan. Di, madali kaming mamasyal sa Davao. So, kung nagsasakripisyo ang ating tatay para sa atin, in return, tayo naman magsakripisyo tayo. Magawa natin, pagdasal siya. And then, ngayong eleksyon, Duterte plus 2. Sundin natin yung payo ni Tatay Digong. Vote straight yung 10, then mamili na tayo sa 2. Bahala na kayo. Kami, aking pamilya at mga kaibigan, Camille Villar and Amy Marcos. Kayo, kung gusto nyo ng Hunasan, Kerubin, kung sino pa dyan, basta sulit tayo Duterte. Para may siguradong manalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial. At kina nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinay at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung gustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ito. Thank you so much po.